content natin dito. Okay na. Ano ba yan? Sige. Sige, yun lang. Wala tayong sisiraan. Again, wala Wala ha. Parang makancel, gago. Papablur ko yan. Hindi. Ayan, so dito tayo sa UP. Kasama natin yung mga genius na students. Siguro ito yung mga nakakauno lagi. Ano, tama ba ako? Hindi po. Pwede na. Pwede na. Mga uno o no? Oh no. As in. Ayan, ano ba? Una lang. Fresh muna lang. Noong year lang. Pwede pa. Anong pangalan mo? And anong year and course? Ako si Waki and ako ay BS Agri and Applied Economics batch 2024. So, sophomore po ako ngayon. Sophomore. Okay. Right, ikaw? I am Jamie, batch 24 and BSA even. Agree. 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 Ng same kami ng course. Okay. Sinong mas matalino sa inyo dalawa? Siya po. Humble ang dalawang persons. Ayan. So anyways, ano ba kayo? Nag-scroll ba kayo sa SOCMED? Madalas? TikTok. TikTok. Madum scroll. Okay. Ano usually laman na FYP mo? Pagkain. Food. Food. Yan. Sa'yo? Memes. Ganun. Hindi naman yung mga kumakaldag. Tinder! Yoko Puta. na. Kanya. Sa'yo. Hindi! Anime. Anime sa'yo. Anong favorite anime mo? Sa ngayon, Dr. Stone. Dr. Stone. Napanood mo ba yung My Hero? Kapapanood ka lang. Napanood. Ganda, di ba? Anyways, pwede pala yun, ano? Anime yung ano. Huwag na, baka lumabas pa sa akin. Anyways, so, eto magpaparate lang kami. So, pipili lang kayo ng isa, no? So, since ano naman kayo, nag-scroll kayo. Dito sa dalawa, si Andrea Brown, isang influencer, and si Liza Soberano, isang celebrity. Like, sa tingin nyo ba, sino yung like, ano natin? Mas pretty ba? Or, Pretty pa walang sisiraan. parang, sige, sino ba yung mas malakas yung dating sa dalawa? Sa tingin ko si Liza, Why? bukod sa naging siya, most beautiful girl based sa stats, nakita ko kasi yung iba niyang content dati na advocate siya ng mental health, gano'n. Tapos parang nagbo-volunteer din siya sa mga program, sa mga NGO. So, parang ko nakaka-add yun sa pagka-pretty, gano'n. Okay, so parang hindi lang siya sa looks, pati Personality. very, ano yung sagot niya, very studious and parang Chinat GPT. Anyways, ikaw naman, sa'yo. For me, si Liza Soberano. Liza rin. Pero, first of all, parehas naman po silang sobrang ganda. Like, kita naman po talaga. Pero, since parang mas kilala na rin and kagaya po ng sinabi niya na kita ko din po sobrang tapang niya. Talagang naniniwala siya sa mga beliefs niya, ganyan. Meron siyang paninindigan. Parang bukod sa physically, sobrang ganda na nga ni Liza, naka-add pa yun sa beauty niya, yung panloob niya rin. Kaya siguro parang no, si Enrique is wag yan. Bakit ba yan? Kasi ito wag na natin paliwanag. Anyways, baka kasi ma-report tayo ng ABS-CBN. Masyadong tayo. So, hindi na natin yung issue. Okay, so next tayo. Ito tayo. Ito na muna. Ito. So, dito sa, nanonood kayo Showtime? Showtime with Bulaga. Showtime. Showtime ikaw? Hindi ako nanonood eh. Wala talaga. Yes. Kahit yung mga scroll, di mo nakikita yun. So, Naman. anime talaga si ate. Okay, sige. So, ito sa apat, no? Para ma-settle na natin, sino ba yung funniest sa Showtime? Ikaw naman. I think si Vice Ganda talaga. Like, parang classic answer siya. Feel ko rin siya yung pinaka-common. Pero talaga namang yung tagal niya sa show, speaks for kung gaano talaga siya nakakatawa kasi ganun siya katagal tapos parang kita din sa ratings nila na kapag wala siya sa episode ang baba ganon so kitang-kita yung evident yung importansya niya sa show and yung pagiging nakakatawa niya nga ganyan. So, would you say ba si Vice is parang siya yung icon? For me as in very icon. Tama. Parang siya yung dahilan bakit parang natalo na ba ng Showtime ang Bulaga? Hindi natin alam. Sa'yo, sino sa'yo? Pwede dalawa? Sige, go. Sa tingin ko, bukod kay Vice Ganda, si Ann Curtis. Though, si Ann ba yan? Though si Ann Curtis kasi parang unconsciously or She's not trying to. unwillingly, hindi siya intentionally nagtatry na maging funny, pero may times na nakakatawa lang talaga na parang ang inosente niya or may mga times na wala siyang alam tapos napagtitripan na pala siya. Yeah. Then, kay Vice Ganda kasi parang siya yung pinaka-less likely na may discriminatory joke. Kasi since part nga siya ng LGBTQ, kumbaga very considerate siya sa mga jokes niya. And sobrang nakakatawa rin naman kasi yung mga joke niya.
So parang combo sila no pag dalawa sila. Tama ba? Ano yung mga moments na naalala mo sa kanila? Ay, yung capsicum, yung Capsicum? yung tinatanong nila yung sahog ba ng, ano ba, hindi ko tanda, pero may food na Halo-halo. Oo, tapos parang, di ba, parang, Capsicum is pepper. oo, so, siguro, parang spaghetti bar something. Pero basta yun, may tinatanong na dish, tapos, bigla na lang siyang umano na, tapos capsicum, tapos, capsicum, ganun na. Sobrang social. Wala namang wala may alam doon. Kasi laking Amerika. Tama. Sa'yo, meron ka bang favorite moment nila? Sa tingin ko yung birthday ni Anne. Ay, oo. Nung nagtanong siya kung uwi daw ba yung mga OFW sa birthday niya. Oo, tama. Tapos yearly yun, pag birthday niya, di ba? Uwi na yung mga OFW sa birthday niya. Yan, sa Twitter, nagtrending din yun. Okay, so ito naman, since mga Gen Z naman kayo, so, base na lang tayo sa looks, ano? No, dito sa apat na to. Mga Okay, BBB favorite housemate naman kasi. naman Okay, sige. Sige, since may favorite ka, mamaya kita tatanong. Baka kopyahin niya eh. Pero based dito, sino sa tingin mo yung parang next generation na, let's say, a leading lady? Leading lady. O yung magiging parang big star dyan sa apat? Kung hindi si Caprice, siguro si Ashley. Why? Si Ashley. Si Ashley kasi, kumbaga child star kasi siya. Tapos kung magiging leading lady, parang most likely siya kumpara kay Cap. Pero, prefer ko si Cap kasi parang sa lahat ng PBB housemate ngayon, siya yung pinaka walang issue, ganon. Wala, ang chill lang ng vibe niya. Mature. Oo, mature siya. Okay. Nanonood ka ba nito, PBB? Hindi. Parang mo nalaman, parang... Hindi. Bumubulong ba siya? Nakakwento lang naman. Nakikita kita ba lang? Okay. Kilala mo rin to, yung kapatid ni Daniel. Actually, hindi. Hindi mo siya kilala. Hindi ko siya kilala. Sorry, hindi ka pa Sorry sikat. po. Sorry. Hindi pa siya lang po sikat. talaga ako nagsasokomment masyado. Okay. Ikaw naman. Favorite ko po talaga si Caprice. Sa mga, hindi pa ako sobrang nanonood, pero madaming clips sa TikTok rin and sa Reels, ganyan. Kasi super bait, ganyan. Tapos parang halata mong well-mannered talaga siya at pinalaki ng ayos, ganyan. Pero kung, if yung tanong is leading lady nga, parang si Ashley din yung Si Ashley yung next, ano? Oo. Kasi, yun na nga, child star siya. Tapos yung acting niya talaga, hindi mo mahalata yung age niya. Parang, very advanced na. Pwede na siya makipagsabayan, ganun. So, Kasi lumaki sa spotlight. so Tama. parang sanay siya, ganun. Ano ba? So ito. Anong opinion nyo kay Fiang? Kailan niyo ba si Fiang? Okay lang. Hindi ko mas malala. Would you say si Fiang yung susunod sa stardom ni Catherine? Pwede ako na lang. Ay, ikaw na lang. Ikaw na lang. Apply ka na. Hindi po. Hindi talaga. Hindi po. Why? Sige, wag na lang. Ikaw, tingin mo. Kasi parang siya sabi nila, JM Fiang daw yung susunod. Kailan mo ba yan, JM Fiang daw yung susunod na Katniel. So, anong opinion mo din? Para kasing for me, sobrang, hindi ko sure kung organic yung tamang term, pero ang organic nung pagbuo nung love team ng Katniel noon. So, ngayon na parang galing sila sa PBB na medyo, sa katotohanan naman medyo manufactured yung iba doon na love teams. Medyo scripted, since alam nila na yun yung madaming boto, ganun. So, parang medyo lamang siguro sa authenticity pa siguro yung Katniel. Oo. Pero like, syempre, maaga pa naman, so time will tell lang. So ito, last na to. Promise. Since you know naman, we all know naman, no, Daniel is dating somebody na. Tama ba? Naghiwalay na sila ni Catherine. So sino yung, kung papapiliin kayo sa past and present niya? Si Catherine ba o si, Kyla? Ang alin po. Yung, would you say, mas bagay kay DJ? Wala po. Hindi po nila deserve. Bakit? Ba, hindi ka pa ba nakamove on? Hindi! Personally. No. Personally. I mean, Ano ka ba? Katniel ka pa rin? hindi rin nakafan ng Katniel. Pero based sa issue nila, kumbaga, hindi naman kasi si Kat yung problema, hindi rin naman si Kyla yung problema. So I'm thinking, mga kalal talaga. Joke lang. Okay. Okay. Si Daniel. So, Diba, red flag? yeah, red flag siya. So I'm thinking, hindi niya deserve ng isang Kyla, hindi niya deserve ng isang Catherine. Deserve ka? Hindi mo ba siya naging crush? Ayoko, hindi po. Hindi talaga. Kahit 1%? Hindi po. Hindi ka kinilig sa hinahanap-hanap kita? Hindi nga eh. Sayang. Sige, pag may kumanta sa akin, kikiligan na ako. Sa'yo. Yun din po. Like, feel ko hindi Hindi ka ba ban? deserve. So parang ang mangyayari nito, tanggalin si Daniel. So tapos silang dalawa. Silang dalawa. Pati na lang si Ayoko nga.
Never mo naging crush si Daniel Padilla? At saka mas ano. Parang poster mo yan eh. Hindi, maka-JD na ako. JD. Mas medyo masubaybay ko yun. Okay. Sige. So yun lang and hopefully hindi to maban.